nagsusuklay. Ano ba to? Sandali maputi. Ayan, okay na to. Maganda na ako ulit. Sigurado ko may love na sa akin si Edward. Ay, sandali lang po, andyan na! Go, Jemalyn. Ay, ganda mo talaga. Good evening, ma'am. Good evening din. Bakit ba ang tagal mo buksan yung gate? Ay, kasi po nagwalis po kasi ako, ma'am, sa sala. Hindi ko rin po narinig kasi nagbo-music po ako, ma'am. Sorry po. Ganun ba? Hindi bale. Sa susunod ha, pakabilisan lang. Okay po, ma'am. Ma'am, ito na po yung susi. Salamat. Hello, Edward. Good evening. Good evening din. Hala, mukhang napagod ka yata. Gusto mo ng tubig? Kape o kaya juice? Ipagtitimpla kita. Ako, hindi na. Okay lang ako. Salamat. Sure ka? Iba ka nagugutom ka. Pagluluto kita, anong gusto mo? Sabihin mo lang sa akin kahit ano pa yung gagawin ko para sa'yo. Jemalyn! Ay, yes, ma'am! Bakit po? Yung totoo. Sino bang amo mo? Si Edward o ako? Kayo po. Ako naman pala aba. Hindi mo man lang ako tinatanong kung anong gusto ko mainom. Kung nagugutom ba ako. Buti pa to si Edward, tinanong mo. Nako ha, mukhang nakakalimutan mo na yata na ako nagpapasweldo sa'yo. Sorry po, ma'am. Naku, ma'am. Pagpasensya nyo na lang po si Gemma. Ay nako, ikaw Jemalyn ha. Mukhang may napapansin ako sa'yo Trabaho muna ang unahin mo at hindi yung kung ano-ano ha. Opo, ma'am. Sige na. Magpapahinga na muna ako. Ay siya nga pala. Mamaya darating yung kapalit ni Manang ha. Ikaw na munang bahalang magpaliwanag sa kanya ng mga gagawin dito. Ituro mo na lang din yung kwarto nyo ha. Total matagal ka naman na dito sa amin at alam mo na kung ano yung mga dapat sabihin sa kanya. Okay po, ma'am. O sige. Edward? Yes, ma'am. Pakisundo na lang si Carla mamaya dun sa bahay ng classmate niya ha. Pagkatapos nun magpahinga ka na. Sige po, ma'am. O siya, bahala na kayo dyan. Okay, Okay po. po. Edward, Oh, bakit? alam ko pagod ka sa pagdadrive Gusto mo masahihin kita? Ayoko nga. Okay lang ako, no? Saka, bakit pa ganyang itsura mo? Bakit? Maganda ba? Sus, ikaw talaga. Sabi ko na nga ba, nagagandahan ka sa akin Ano ba yung pinagsasabi mo? Bago mo sabihin na maganda ka, tingnan mo muna sa salamin niyang mukha mo. Mukha kang ispasol! Puting-puti ang pulbo mo. Sige na, bahala ka na dyan. Magpapahinga na muna ako. Puti ba mukha ko? Nasobrahan ako sa pulbo. Hala na siya. Diyos ko, nakakahiya. Ano ba naman yan, Jemalyn? Napagtawanan ka tuloy ng crush mo. Ang nakakainis naman. Sandali, andyan na! Diyos mio, sinabi na sandali Hindi makapaghintay. Good day, ma'am! Anong kailangan ni mo? Ako nga pala yung bagong kasambahay na pinadala dito. Ay, ikaw pala yung bago kong makakasama? Ay, kasambahay din ako dito. Ay, pambihira naman, kasambahay ka rin pala rito Ano ba naman yan? Akala ko uumagahin na ako dito sa tagal mong buksan yung pinto, te. Pasensya na ha, may ginagawa kasi ako. Tsaka sandali ka lang naman naghintay Kahit na ang bagal mo pa rin. Ay nga pala, si Ma'am Clarice yung boss natin, di ba? Oo. Mabuti naman na tama tong napuntahan ko. Nga pala. Sa akin ka kasi binili ni Ma'am Clarice 4 years na ako dito kila ma'am. Ako yung pinakamatagal na dito kaya ako yung laging umaasikaso sa mga bagong kasambahay. Oh, ano ngayon kung ikaw yung pinakamatagal dito? Gusto mo palakpakan kita? Sinasabi ko lang naman sa'yo. Ay naku, wala akong pakialam. Papasukin mo nga ako. Kanina pa ako nakatayo dito. Ay, oo nga pala, pasok ka. Ano nga pala pangalan mo? Kikay. Jemalyn nga pala. Jemalyn? Oo, bakit? May problema ka sa pangalan ko? Wala naman. Naalala ko lang yung aso namin. Jemalyn kasi yung pinangalan ng nanay ko doon. Ayos, kamukha mo nga Sigurado, hindi ko na siya gaano mamimiss ngayon. Wow ha, grabe ka nang magsalita. Ay, ano ba? Joke lang yun Peace! Nakambot sa imo. Mabuti pa, sumunod ka na sa akin. Doon muna tayo sa loob. Ipapaliwanag ko sa iyo yung mga house rules at regulations namin dito para makausap ko na din si ma'am. Okay. Grabe naman itong babaan to kung makapag-joke. Kala mo naman close kami. Ay, naku. Popeye at Hasmin, dili ko talaga type ang ugali ng bago naming kasambahay na si Kikay. Paano ba naman? May pagkamataray at laging nagmamaganda. Akala mo naman kung sino. Hello, mas maganda naman ako sa kanya, no? Grabe, naiinis talaga ako. Nakaka-imbyerna ba? At alam niyo ba, simula nang dumating siya sa bahay, nagkandagulo-gulo na ang araw ko. Paano ba naman? Lagi na lang siyang nagpapasikat at nagpapabida sa amo ko. Nakakainis, pero syempre, hindi ako papatalo sa kanya, no? At walang makakaagaw sa trono ko bilang pinakamagaling na kasambahay. Yan, luto na. Bango.
Sigurado ko magugustuhan to ni ma'am. The best talaga tong menudo ko, parang ako. Ahem. Ang bango nung niluto mo ah. Siyempre, ako nagluto eh. Sana, hindi lang yan mabango. Sana masarap din. Oo naman, no. Lagi kaya to nire-request sa akin ni ma'am. Naku, baka hindi na ngayon. At bakit naman? Dahil mas magugustuhan niya yung kaldereta ko. Wow ha. Sorry ka na lang, pero wag ka masyadong umasa ha. Baka masaktan ka lang, Day. Pero okay lang yan. Damayan na lang kita kapag nasaktan ka. Ay, ang kapal din naman, te. Iba yung fighting spirit mo, no? Pero tingnan na lang natin. Mabuti pa nga, sakto padating na si ma'am. Ay, hello ma'am! Good morning! Good morning, Ma'am Ganda! Aba, aga makasipsip ng babaeng to ah. Good morning din sa inyo. Nga pala, nakaluto na ba kayo? Yung mga request kong ulam, naluto niyo ba? Ay, yes ma'am! Tikman niyo po tong menudo ko, masarap. Aba, mukhang masarap nga. Patikim nga. Nako, ma'am, eto munang tikman nyo yung kaldereta ko, mas masarap. Nga. Teka, titikman ko muna tong menudo ni Gemaline, ha? Sarap nga. Ang sarap mo pa rin talaga magluto. Walang pagbabago. Thank you ma'am. Ay, eto mamo. Tikman niyo po yung sa akin. Sige na nga. Oh, anong lasa, ma'am? Naku, hindi yata makapagsalita si ma'am sa niluto mo. Hindi daw kasi masarap. Pwede ba manahimik ka nga dyan? Kikay? Yes, ma'am. Hindi daw masarap. Siya manahimik ka nga. Kikay, pwede ba ang pakikuha mo nga ako ng kanin? Ang sarap eh. Hindi na ako makapaghintay na iulam ulito. Talaga, ma'am? Oo. Naku, thank you, ma'am. At nagustuhan niyo naman yung niluto ko. Naku, syempre naman. Ang sarap kasi, oh. Ma'am, yung menudo, ikuha ko na din po ba kayo? Hindi na muna. Mamaya na lang siguro. Yung kaldereta na lang muna yung uulamin ko, ha? Mabuti pa, pakitawag na lang yung mga bata sa taas para makakain na rin sila. Saka matikman nila tong kaldereta ni Kikay. Okay ma'am. O, di ba? Kumusta ka ngayon? Iwan ko sa'yo. Nakatsamba ka lang, mabawi ako bukas. Hello, Edward! Oh, bakit? Kumain ka na ba? Tikman mo yung luto ko, masarap. Kumain na ako eh. Anong kinain mo? Oh, Edward, ito na yung juice pinagtimpla na kita. Naku, nag-abala ka pa. Salamat ha. Naku, wala yun. Basta para sa'yo. Gemaline, anong ginagawa mo dito? Ikaw, anong ginagawa mo dito? Dinalan ko ng juice si Edward. Alam mo ba na, nagustuhan rin niya yung luto ko? Ang dami nga niyang nakain. Oo. Ang sarap kasi magluto ni Kikay eh. Ganun ba? Ay naku, mas masarap yung menudo ko kung natikman mo. Di na bale. Next time. Sige. Ay naku, mukhang basa ka na ng pawis ito palang bimpo oh. Ay naku, wag mo na siyang bigyan ng bimpo, no? Pinigyan ko na siya kanina. Oo. Meron na. Salamat na lang. Okay. Nga pala Kikay, may pinapasabi nga pala sa'yo si ma'am. Talaga? Oo, linisin mo daw yung basement. Sabi ko nga ako na ikaw daw ang gusto. Galing mo daw kasi maglinis. Sige, pupunta na ako. Naku, si ma'am talaga, napaka-favorite ako. Wait lang, Edward, ha? Mamaya na lang. Sige. Hindi niya alam, sa akin naman talaga inuutos ni ma'am yun. Sa wakas, masasolo ko na din si Edward. Popoy at Hasmin, buti na lang naisahan ko yung babaeng yon. Pero naiinis pa rin ako dahil pati ba naman si Bebe Edward ko, may balak siyang agawin. Kitang-kita ko kasi sa mga tingin niya at kilos niya na may gusto din siya kay Edward. Hay nako, nanggigigil talaga ako. Special talent yata talaga ng babaeng yun ng mang-agaw at magpabida. Pero laban lang. Akala niya siguro papayag ako na maisahan niya ako sa lahat ng bagay. Pues, nagkakamali siya dahil special talent ng isang Gemaline na katulad ko ang lumaban at hindi sumuko. Sana magustuhan ni Bebe Edward yung sandwich na ginawa ko. Nasaan na ba yun? Nakakatawa talaga ito. Teka, sige kayo na. Nakakainis talaga tong babae na to. Dikit ng dikit kay Bebe Edward ko. Malapitan nga. Grabe ka. Benta sa akin yun ha. Siyempre, no, ako pa ba? Kailan ba ako naging corny, Sa bagay. Ay, Gemaline, bakit? Mukhang nagkakasiyahan kayo Edward? Bakit?
Para sa'yo nga pala. Kainin mo oh, masarap to. Tsaka gumawa na din ako ng babaunin mo para kapag nagutom ka sa biyahe, may kainin ka. Salamat ah. Masarap ba naman yan? Oo naman oh. Sige na Edward, kainin mo na. Sige. Ikaw, ayaw mo ba? Ay nako, makita lang kitang busog na rin ako. Ha? Ang sabi ko busog na ako. Ikaw, Kikay, gusto mo? Oo, sana eh. Kaya lang, madumi na yata yung kamay ko. Pwede bang pakisubuan na lang ako? Aba, para-paraan talaga tong babaeng to ha. Oh, sige. Isubuan na kita. Ay nako, para sa'yo lang kasi yan eh. Okay lang, mabubusog naman ako dito eh. Eh, ako na lang ang magsusubo kay Kikay. Ay, naku. Si Edward na lang. Oo, ako na lang. Hindi ako na. Si Edward na nga eh. Teka. Nako, sumabog na sa mukha mo, Kikay, yung palaman ng sandwich. Ay, naku, ano ba naman yan? Ikaw kasi Gemma eh. Sorry, Kikay ha. Punasan ko na lang. Ay, naku, ang sweet mo naman. Pakipunasan nga dito. Dito malapit sa labi ko. Sige. Ako nang bahala. Nakakainis talaga tong babaeng to. Pil na pil pa niya. Sana pala ako na lang na napasakan ng tinapay sa mukha. Oh, Edward, Kikay, nandito na pala kayo. Bakit po, ma'am? Alis po ba kayo? Oo, pupunta ako sa mall. Ay, ma'am, aalis tayo? Ay, ako, Gemaline. Hindi na muna ikaw maisasama, ha? Ha? Eh, sino po? Si Kikay na lang muna. Ikaw na muna bahala dito sa bahay, ha? Talaga po, ma'am? Ako po yung isasama ninyo? Oo, sige na, gumaya ka na. Ay, thank you po, ma'am. Salamat po. Wala yun. Sige na, magbihis ka na, ha? Okay, ma'am. Pinapasabi ni ma'am, malapit na daw kayong umalis. Okay. Ay, teka, maganda na ba ako? Hindi, pangit ka. Ay, wow, ha? Bakit? Maganda ka ba? Oo. Okay, edi push mo yan. Gutom lang yan, no? Kikay, mag-usap nga tayo. Bakit? Ano bang pag-uusapan natin? Pwede ba? Bawas-bawasan mo yung pagbibida-bida mo kay ma'am, lalo na kay Edward. Nakakainis ka na kasi, napakapapansin mo. At sino ka naman para sabihan ako, Aber? Saka pwede ba? Hindi ko naman kasalanan kung bakit ako ang mas napapansin nila kaysa sa'yo. Wala eh. Mas magaling daw ako kaysa sa'yo. Wow ha! Para lumakas agad yung hangin dito sa kwarto. Pero sige, kung hindi mo kayang pigilan ng sarili mo magpabida kay ma'am, please nang, wag na si Edward dahil akin na siya. Ay, iba din. Sa'yo na siya, ha? Bakit? May label ba kayo? Girlfriend ka ba niya? Huwag kang ambisyosa dyan. Saka, hindi mo ko mapipigilan lalo na kay Edward. At bakit? Dahil gusto ko siya, gusto ko si Edward at lahat gagawin ko, magustuhan lang niya ako. Kaya sorry ka na lang dahil pwedeng bukas o sa susunod na buwan, akin na siya. Hindi! Hindi mangyayari yan dahil akin lang siya! Akin siya! Ano ba? Tigilan mo na si Edward, ha? Hindi ko siya tinigilan. Aray ko, ano ba yan? Hindi kita titigilan! Pusit yung buhin kita! Popoy at Hasmin, napagalitan kami ni Ma'am Clarice ng araw na yon. Nag-init na rin kasi ang ulo ko kaya hindi ko napigilan ng sarili ko. Paano ba naman? Pakiramdam ko naagaw na niya lahat sa akin. Bidang-bina na siya kay Ma'am Clarice at pati na din kay Bebe Edward ko. Ayoko tuluyang mangyari yun. Ano ang dapat kong gawin para ako na ulit ang maging bida kay Ma'am Clarice? Lalo na nga kay Bebe Edward. Ayoko talagang maagaw ng tuluyan si Bebe Edward. Nai-stress na talaga ako at aaminin ko. Naiinggit din ako at nagsiselos. Pero di bale, gagawin ko ang lahat maibalik lang ang atensyon sa akin nila Edward. Dear MOR. Tinatago. Dear MOR. Popoy at Hasmin, lumipas pa ang mga buwan. Tumindi pa ang kompetisyon namin ni Kikay. Kila Ma'am at lalo na kay Bebe Edward. Siyempre, kagaya ng dati, hindi pa din ako basta-basta nagpatalo. Kaya ginalingan ko talaga ang trabaho ko at ang pagpapansin na din kay Bebe Edward ko. Naku, sumakit na tong kamay ko sa kakalaba. Makaupo na nga muna. Gemaline? Oh, Edward, anong kailangan mo? Pwede ba kitang makausap? Oo naman, no? Pwede, basta ikaw. Diyos, gusto mo? Ako, hindi na. Mabilis lang naman to eh. Kasi may lakad kami ni ma'am. May itatanong lang sana ako sa'yo. Ano yun? Kasi tatanong ko lang sana kung Diyos ko, baka tatanungin na niya kung pwede na niya akong ligawan. Naku, kinakabahan tuloy ako. Gemaline, tanong ko lang sana sa'yo kung Kung... kung ano
pang favorite color ni Kikay. Favorite color ni Kikay? Oo. Kasi malapit na birthday niya, di ba? Bibili ko na sana siya ng teddy bear na regalo. Kaya lang, di ko alam kung anong kulay bibiling ko eh. Nung birthday ko kasi, niregaluhan niya ako. Nakakahiya naman na hindi ako magbibigay sa kanya, lalo na gusto ko rin siyang mapasaya. Hindi ko alam. Hindi ko alam ang favorite niya. Wala akong alam tungkol sa kanya. Ganun ba? Sayang naman. Huwag ka na lang maingay na nagtanong ako sa'yo ha. Gusto ko rin kasi siyang masurpresa eh. Sige, makakaasa ka. Sige, salamat. Pasensya ka na ha. Ikaw lang kasi ang pumasok sa isip ko na pwede kong pagtanungan. Total, magkasama kayo sa kwarto. Okay lang. Pasensya ka na din. Oh, Edward! Hmm. Anong ginagawa mo dito? Hinahanap ka na ni Ma'am. Naku, ganun ba? Sige, pupuntahan ko na si Ma'am. Gemaline, mauna na ako ha. Sige, ingat ka ha. Okay, salamat. Ano bang meron sa babaeng yun? Bakit ang bilis niya mapansin ni Edward at nila ma'am? Inaagaw na niya sa akin lahat. At hindi ako papayag na maagaw niya sa akin sila ng tuluyan. Kailangan talaga. Mapalais ko na siya sa bahay na to. Baka pag nawala na siya dito, ako na uli ang bibida sa paningin nila ma'am at Edward. Sorry ka na lang, te. Ito na lang talaga ang paraang alam ko para mawala ka na sa bahay na to. Sigurado ako, bukas pagkagising mo, napalayas ka na dahil sa pagnanakaw mo. Ayan, okay na. Sigurado kung ito na huling gabi mo sa bahay, Kikay. Sa wakas, mawawala na rin ako ng karibal kay Bebe Edward. Popoy at Hasmin, secret lang to ha. Nilagyan ko ng alahas at ilang mga gadgets yung gamit ni Kikay para mapaalis na siya. Saktong sira yung CCTV nung araw na yon, kaya malakas ang loob ko na gawin yon. Pasensya na lang talaga siya dahil desperada na talaga akong huwag niyang maagaw si Bebe Edward ko. Napakiramdam ko nga, inaagaw na niya, kaya kailangan kong tanggalin na siya sa eksena. At dahil nga sa tiwala sa akin ni Ma'am na hindi ko magagawa ang magnakaw sa tagal ko na sa kanila, napaalis na nga ng tuluyan si Kikay, agad-agad. Hindi na siya pinablatter at pinalayas na lang. Aaminin ko, nakonsensya din naman ako. Pero okay lang, dahil ang mahalaga, masusolo ko na ang Bebe Edward ko. Buti na lang, may edad na ang pumalit kay Kikay at siguradong wala na akong makakaagaw pa. Kaya eto ako ngayon, tinotodo ko na ang pagpapapansin kay Bebe Edward. Magustuhan lang talaga niya ako. At kung meron mang magtatangkang ibang babae sa kanya, sorry na lang sila dahil palaban na ang isang Gemaline ngayon. Get their thoughts on the circulation promoter. It doesn't matter where the ink Gemaline? it helps with Gemaline! Yes, ma'am. Bahay, Mukhang hindi maganda ang kutob ko dito, Yes, kung sino ka mang babae ka, layuan mo si Edward. Matitikman mo ang bagsik ni Gemaline. Kaya ayun, umalis na lang ako nang makita ko yun. Grabe ka naman pala. Di bale, okay lang yan. Pogi ka pa rin naman. Aba, talaga nagpapakyut ka pa talaga kay Edward, ha? Gemaline, anong ginagawa mo dito? Sino yung babaeng yan? Hoy ate, nakikita kitang may binabalak kang masama kay Edward ko, ha? Kaya pwede ba? Umalis ka na kung ayaw mo ng gulo. Akin na siya! Kaya sana matuto kang dumistansya sa boyfriend ko. Teka, Gemaline, ano ba sinasabi mo? Edward, hindi mo naman binanggit sa akin na may girlfriend ka na pala. Diyan ka na nga. Hindi ko siya girlfriend. Abi, makinig ka sa akin! Ewan ko sa'yo. Bahala ka nga dyan. Lolokohan mo pa ako eh. Che! Mabuti pa nga, umalis ka na. Ganyan nga. Pain to, agawan pa ako. Gemaline, ano ba? Bakit mo ba ginawa to? Bakit mo sinabing boyfriend mo ako? Hindi naman. Nakikipagkaibigan lang ako. Bakit mo ba ako pinapakialaman sa mga ginagawa ko? Pwede ba, Edward? Magtatanga-tangahan ka pa ba? Hindi ba malinaw sa'yo na kaya ko ginagawa to dahil mahal kita at gusto ko akin ka lang? Nagsisilos ako kapag may kinakausap ka o may dumidikit sa'yo na iba. Kaya ito, ginagawa ko to dahil natatakot ako na mawala ka. Gemaline naman. Pero hindi sa ganitong paraan. Nakakahiya yung ginagawa mo. Ako yung napapahiya sa'yo eh. Ako! Bakit ba kasi kumakausap ka pa ng iba? Bakit hindi na lang akong kausapin mo? Nandun lang naman ako sa bahay. Handa ako makinig sa'yo kahit ano pa yan. Ako na nga itong lumalapit sa'yo eh. Pero ano, tinataboy mo lang ako. Ano bang mali sa akin? Walang mali sa'yo, Gemaline. Ang akin lang,
Baka kapag kinausap kita, bigyan mo yun ng kahulugan kahit hindi naman dapat. Baka mas lalo ka lang umasa sa akin. Sa totoo lang, ramdam ko naman na may gusto ka sa akin noon pa eh. Pero, hindi ko talaga kaya. Paano hindi mo kaya? Hindi ko kayang paasahin ka at sabihin sa'yo na direkta na kailanman wala akong special na nararamdaman sa'yo. Kaya, pinaparamdam ko na lang at pinapakita na hindi talaga kita gusto. Pero bakit? Bakit ba kasi hindi mo ako magustuhan? May itsura naman ako. Mabait, sweet, masipag. Marami pang ibang hinahanap ng mga lalaki. Pero bakit ganito? Hindi ko alam sa puso ko kung bakit ganito. Wala eh. Kaibigan lang talaga ang tingin ko sa'yo. At yun lang ang kaya kong ibigay. Edward, please. Huwag mo naman akong basti din agad. Bigyan mo pa ako ng chance na iparamdam sa iyo yung pagmamahal ko. Baka isang araw magulat ka na lang. May nararamdaman ka na din para sa akin. Namahal mo na din ako. Kasi ako gagawin ko lahat. Maramdaman mo lang yun eh. Pwede pa, Gemaline? Huwag mo nang pilitin pa. Wala talaga eh. Edward, please. Please, kahit lumuhod ako dito, gagawin ko. Bigyan mo lang ako ng chance dyan sa puso mo. Gemaline, tama na, masasaktan ka lang. Okay lang kung masaktan ako. Basta sinubukan ko. At naniniwala ako na mamahalin mo din ako kagaya ng pagmamahal ko sa'yo. Gemaline, Edward, sige naman no. Bigyan mo pa ako ng chance. Please. Please, mahal kasi talaga kita eh. Ayokong sumuko basta-basta. bakit pa kasi ang kulit mo? Sige na. Please. Sorry talaga, Gemaline. Hindi ko talaga kaya eh. Yung ginagawa mo nga lang ngayon, hindi ko na kaya eh. Baka mamaya, lahat na lang ng babaeng dumikit sa akin, awayin mo. Mahirap na. Edward naman. Please, wag naman ganito. Pasensya ka na. Ayoko talagang ipilit ang bagay na alam kong malabong mangyari. Sorry, Gemaline. Kaibigan lang talaga ang kaya ko. Kaibigan lang. Popoy at Hasmin, nasaktan talaga ako. Dahil nireject ba naman ni Edward yung feelings ko sa kanya. Umiyak talaga ako ng umiyak ng araw na yon. Pero sabi ko sa sarili ko, Gemaline, kung mag-iiyak ka dyan, wala kang mapapala. Tumahan ka, day, at kahit na ilang beses niyang iparamdam sa imo na hindi kanya gusto, mas iparamdam mo sa kanya yung pagmamahal mo. Laban lang, magugustuhan ka din niya. Yan ang lagi kong tinatatak sa isip at sa puso ko. Hindi ako susuko at nararamdaman ko na baka may tinatago din siyang feeling sa akin. Kaya naman, go lang ng go. Hanggang isang gabi nga, wala ang mga amo namin sa bahay dahil nasa bakasyon sila. Ako, si Manang at si Edward lang ang nasa bahay. At isang pangyayari ang hindi ko makakalimutan sa pagitan naming dalawa ni Bebe Edward. Alauna palang pala ng umaga. Ay, naantok pa ako. Sandali nga, nauuhaw ako. Ay nako, bakit ba kasi nagising pa ako ng alanganin? Tika, bakit bukas yung kwarto nila, ma'am? Alam ko nakalak yung pinto nun ah. Naisara nga muna. Diyos ko, ang ingay yun. Hindi kaya mayroong multo? Baka naman, naku po, sana naman hindi to magnanakaw. Teka, kailangan ko ng pamalo. Ay, ito, tambo. Sino kaya to? Ayos. Tiba-tiba ako nito. Familiar yung boses na yun ah. Si Edward ba yun? Di bale, babalikan na lang kita sa susunod. Sa ngayon, ito na lang muna. Diyos ko, si Edward nga. Edward! Gemaline! Anong ginagawa? Kami ingay! Baka marinig tayo ni Manang! Nagnanakaw ka? Bakit? Bakit mo ginagawa to? Kailangan ko ng pera. Pira, hindi ba pinapasweldo naman tayo nila, ma'am? Bakit kailangan ng ganito? Malaking halaga yung kailangan ko. Pang-dialysis ng nanay ko. Hindi sapat yung kinikita natin eh. Kaya nagawa ko to. Para madugtungan ng buhay ng nanay ko. Edward, alam mo naman masama to, di ba? Hindi sana nanghiram ka na lang ng pera kila ma'am. Ginawa ko na yun. Pero wala eh. Hindi naman ako pinahiram. Gemaline, please lang. Huwag mo na ako isumbong. Desperado lang talaga akong dugtungan yung buhay ng nanay ko. Hindi naman nila ganong mahalata eh. Sa dami ba naman ng pera nila, di ba? Pero,
Edward, mali to. Alam ko, pero kailangan ko tong gawin eh. Edward, sorry pero mali eh. So magsusumbong ka na. Oo, ito yung tama eh. Pasensya ka na. Matagal na akong pinagkakatiwalaan nila, ma'am, at ayokong masira yun. Gemaline naman, intindihin mo naman ako. Saka di ba sabi mo mahal mo ako? Kakayanin mo bang makita ako sa kulungan at pinapahirapan? Kaya mo bang tiisin na yung lalaking mahal mo nandun binubugbog? Edward, pwede namang hindi mangyari yun kung isusuli mo yan eh. Bakit? Kaya mo bang dugtungan yung buhay ng nanay ko pag sinuli ko to? Hindi, pero kasi yun ang dapat gawin. Gemaline, mahal ko ang nanay ko. At di ko kayang mawala siya sa buhay ko. Pero sige, kung kaya mo naman akong makita sa kulungan, sige, sumbong mo na ako. Ang sakit lang, dahil yung babaeng minahal ko na pala yung papakulong sa akin. Tika, tama ba yung nadinig ko? Mahal mo na ako? Oo, minahal na din kita eh. Totoo ba yan? Mahal mo ako? Oo. Pero sayang lang pala yung pagmamahal ko kung makukulong ako. Hindi ka makukulong. Hindi ako papahig na mangyari yun. E di, ibig sabihin, hindi mo na ako isusumbong. Hindi na. Promise. Pero, talaga bang mahal mo talaga ako? Pasensya na, hindi lang talaga ako makapaniwala sa narinig ko. Mahal kita, Gemaline. Sana ngayon maniwala ka na. Diyos ko, totoo nga. Mahal din kita, Edward. Mahal naman. Mabuti naman kung ganun. Basta mahal. Sikreto lang natin to ha. Alam ko naman na hindi mo ko pababayaang makulong eh. Oo naman. Mahal kita eh. Salamat. Salamat din ha. Dahil minahal mo ako. Sige na, kunin mo na yung mga kukunin mo. Baka makita pa tayo ni Manang. Okay, sige. Popoy at Jasmine, simula nga ng araw na yun ay naging kaming dalawa na ni Bebe Edward. Ang saya-saya ko dahil nangyari na ang matagal ko nang pinakahihintay. 8 months na kaming mag-on at sobrang kinikilig talaga ako sa kanya dahil madalas niya akong napapaligaya. Yun nga lang, Popoy at Jasmine, aaminin ko sa inyo. Simula na maging kami ay medyo naging madalas niya din o madalas na din ang pagkuha ni Bebe Edward ng mga alahas at kung ano-ano pa sa bahay. Medyo nakukonsensya na nga rin ako sa sikretong tinatago naming dalawa. Lalo na kapag napansin kasi ni Ma'am Clarice na may nawawala. Pinagbibintangan naman. O ang pinagbibintangan ay yung bagong kasambahay na napapaalis din agad. Malinis naman trumabaho si Bebe Edward kaya hindi din makahanap ng ebidensya na siyang gumagawa ng kalokohan. Ngayon naguguluhan na ako kasi hindi na ako pinapatulog ng konsensya ko. Hindi ko alam kung dapat bang isumbong ko si Edward kila Ma'am. Kaya lang, hindi ko kasi kayang makitang makulong yung taong mahal ko. Baka pag ginawa ko yun, baka mawalan din ako ng boyfriend. Ilang beses ko na rin namang sinasabihan si Edward na tumigil na, pero hindi niya pa rin ako pinapakinggan. Natatakot ako na baka isang araw, ay higit pa doon ang magawa niya. Hindi ko talaga alam kung anong gagawin ko, Popoy at Jasmine. Wala kasi talaga akong lakas sa loob na magsalita dahil mas nangingibabaw ang pagmamahal ko kay Edward. Popoy at Jasmine, dito ko natatapusin ang sulat ko. Sana kahit papaano ay mapayuhan niyo ako. Maraming salamat and God bless sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Gemaline. #Dear MOR Tinatago. At yan na nga po ang ending. Hindi ko masabing magandang ending. Correct. Maganda dahil nagkatuluyan sila. Pero hindi din di ba? Parang Yeah. nagkatuluyan kayo dahil may sikreto itong si Edward na ayaw ipachika. Yan, ganito lang yan. Para simplehan natin ang explanation. Kadiin-diinan ni Bebe Edward kanina ay ayaw niya talaga si Gemaline. Correct, malaking check. Ayaw talaga. Pero, correct. yan, dahil, alam mo yun, parang, ito si Gemaline, sorry ha, konting katalinuhan lang ang gagamitin mo dito ha. Konti lang, hindi mo kailangan na ikaw ay matalinong tao para pag-isipan to at para malaman na ikaw ay niloloko lang ni Bebe Edward. Ayan, dahil si Bebe Edward, ginagawa niya lang sa'yo yung sinasabi niyang pagiging boyfriend mo, mahal ka niya, dahil pabor yun. Correct. Pabor yun na wag mo siyang isusumbong, Correct. Gemaline. Dahil- Wag kang
tanga. Yun na nga. Huwag kang uto-uto. Dahil kaya ka lang mahal ni Edward dahil hawak mo ang kanyang maitim na sikreto. Yes. Ikaw ang may susi, 'di ba, sa katotohanan. At pangalawa, Gemaline, ito hindi mo rin kailangan maging matalino para maintindihan, Gemaline, na kapag ka nagkabukingan, Ay, nako. kasama ka sa kasuhan at sa kulungan. Dahil ikaw ay accessory to the crime. Yun na nga ang tinatawag doon, Gemaline. Kaya, Gemaline, ikaw, kung gusto mo nga, kung ang motto mo sa buhay, love wins, habang nakaposas ka at nasa likod ka ng rehas, love wins talaga, mananalo ka talaga, Day, di ba? Tsaka Okay lang yan. Okay lang yan na magjowa kayo ni Edward, pero nasa kulungan kayo. Anong gusto hindi Oo. naman di kayo magkakasama ron. Correct, Hindi dahil naman magkahiwalay pwede ang babae at lalaki. Yan. Diba? Tsaka ganito pa, anong mas gusto mo? Naghihimas ka ng katawan ni Edward o ng iba ng lalaki? Ayan, o naghihimas ka ng rehas? Yun ang nga ng malamig na rehas. Uy, ano ka dyan, ha? Kasabwat. Yun ang Correct. maano sa'yo dyan, Gemaline, dahil Actually, pinoprotekta mo siya. Correct, malaking check. Yeah. At hindi lang naman para sa mga kasambahay itong kwentong ito ni Gemaline. This may be simple. Simpler. Ayan, para kumpara doon sa iba pa mga ginagawa. Kung sakasakali kayo ay may alam na ginagawa ng inyong boyfriend, na ginagamit kayo, 'di ba? Yan yung sa mga drugs. 'Di ba? Hindi ka naman talaga gumagamit, hindi ka naman talaga nagpupush. Pwede nakikitira sa iyo yung boyfriend. May mga ganyang storya eh. Correct. Nakikitira sa iyo yung boyfriend mo tapos doon siya may transaction, pati ikaw sabit doon. Correct. Or yung kumbaga parang damir, yung pangungonsinte. Pangungonsinti mo. Diba? At saka hindi. Liable ka ron, liable Correct. ka. Halimbawa, alam niyo mga kapamilya, halimbawa, meron nga lang, sa bahay ninyo, Gemaline, biglang mag-raid yung pulis. Isa sobrang pagmamahal mo sa jowa mo, hinarang mo yung mga pulis sa pintuan. May kaso na yun agad-agad. Obstruction of justice. Justice, tama. Diba? Kaya pag-isipan mo yan, Gemaline, yung mga ginagawa mo. Worthy ba? Worthy ba ang iyong kalayaan, ang iyong peace of mind? Yes. Ang tiwalang mawawala sa'yo, worthy ba yan kapalit lang ng isang Edward na magnanakaw? Oo. Diba? Na modus? Ang sinasabi pa ni Edward, ginagawa niya naman daw yan para sa nanay niya. Doon naman maantig yung iba. Gagawin mo ang lahat para sa taong mahal mo. Edward, yung pinagnanakawan mo, yun yung lugar na pinagtatrabahuhan mo. Siya pa rin yung nagpapakain sa Tama. sa At saka, pamilya mo. Do not bite the hands of the one that feeds you. one that feeds you. Tama yan. Diba? Wag tayong maging ugaling aso. Ito Ay, nga, bawawaw. Oo, ganyan tayo, ha? Ganyan. Sa mga opisina ng inyong pinagtatrabahoan, pinapasweldo ka na, ninanakawan mo pa, mali yun. Tama. Magpakaugaling tao kayo, wag kayong ugaling aso. Na Correct. anytime bigla nananakmal. Correct. At saka, Gemaline, wag mo nang intayin pa na dumating yung panahon na mabubukayo kayong dalawa. At ka-join ka pa dyan. So, habang medyo hindi mo naman masabing maaga na kasi 8 months na sila ni Edward. So, 8 months mo nang kinukonsinti yung pagnanakaw ni Edward. Uy, matagal na yan. Correct. Habang hindi pa ikaw nabubukayo, girl, iwasan mo na yan. Tantanan mo na yan. Oo. Kung ako sa'yo, mag-confess ka na rin sa amo nyo. Correct. Kung At ako sana, I just hope na kapag nag-confess ka sa amo mo, hindi ka idamay ng amo mo sa galit nila. Oo. Diba? Ayan, dahil kung marami-rami na ang nakuha pala sa kanila, di ba? Correct. Ayan. Pero kung kahit ako yung amo, sasabihin ko na sa'yo, Gemaline, kapag ka nag-confess ka sa akin, mawawala na yung... magpapasalamat ako sa'yo, pero hindi ko na kayang iwanan ulit yung bahay o ibalik yung tiwala na ibinigay ko sa'yo noon. Correct. Kaya maging silbi yan sa lahat ng mga syongkatu na nakikinig ngayon. Huwag kayong tanga-tanga sa ngalan ng pag-ibig. Na ipagpapalit ninyo yung tiwala ng mga amo ninyo, yung dangal ninyo bilang isang tao Yan. para doon sa lalaking minamahal ninyo. Simple lang naman ang paraan para mabuhay na matagal at masaya sa mundong ito. Huwag kang tanga. Yun nga. Yun lang. Konting utak lang. Common sense, sentido commun. Yes, konti lang talaga. Huwag niyong pahirapan mga sarili niyo. Kaya naman maraming salamat sa mga nag-message sa atin. Sabi niya, Dariar, hashtag Dear MOR tinatago, masyadong insecure ka naman, Gemaline. Huwag kang reyna-reynahan at huwag mong masyadong angkinin ang mga bagay-bagay. Una sa lahat, wala kang pag-aari dyan sa tinutuluyan mo. Magtrabaho ka na lang na maayos. Nakagawa ka pa ng masama dahil sa pagka
napaka-desperada mo. Tingnan mo. Tigilan mo na si Edward. Inuuto ka lang yan. Truly. Ayan, mga magnanakaw kayo. Isusumbong namin kayo. kawatan. Totoo yan. Mga magnanakaw kayo. Magnanakaw kayo. Correct. Kahit hindi Correct. ikaw yung kumukuha mismo. Eh, kinukonsinti mo, alam mo Oo, naman. Alam mo na meron siyang gawang ganon. Nako, ikaw rin kasama ka ron. Galing naman kay Rose. Hay nako, Ate Gemaline, nabulag ka rin sa pag-ibig mo at hindi mo na alam ang tama sa mali. Nako, Ate Gemaline, itigil mo na yan at marami pang lalaki dyan na magpapaligaya sa'yo sa tamang paraan, hindi sa pagsisinungaling. Arabella Anthony, grabe si Kuya Edward. Parang ginagamit si Ate Gemaline. Uy, anong parang? Ginagamit. Naman, Ayan, ka. para lang makakuha ng pera at alahas. Nako ate, ang daming lalaki sa mundo. Ayan, baka lalong lumalayan at madamay ka sa ginagawa niya. Kaso, ano naman ang magagawa mo? Hulog na hulog ka na kay Edward. Yan na naman yung sinasabi. Ano magagawa ko, love ko? Ayun na nga. Pwede mo nga siyang samahan sa kulungan. Yun ang isa Correct. sa mga pwede mong gawin. Oo, doon natin malalaman kung hanggang saan ang pagmamahal ninyo, no? Oo. Ayan, at syempre nga, ayan, maraming salamat Ate Gemaline, ano? Mahirap yung sitwasyon mong yan kasi love over, over truth and honesty. Yan, kaya naman, ayan, happy birthday! Pringay Ayan. Ang ingay Ang ingay ni Reggie Valdez Reggie V ang ingay. Si Reggie B, na kanya mo yun ng laps, ha? Alam- Sorry, Keve. Oo. Ayan, Yeah, Reggie V, pakinggan nyo bukas ganitong Correct. oras hanggang Tama. alas 5. Correct. Kasama si Anna Ramsey. Happy birthday kila Sheena Fe Sacramento Flores at kay Goada Sheila Sacramento Flores, yan sa Kambal. Ayan, happy birthday sa inyo and happy listening kila Tita Ofelia Sacramento Flores. And of course, happy listening din sa third sex generation sa founder nila na si Leslie Aquino de Piña at kay Rose Abines. Yun totoo, sino ba magbe-birthday? Si Reggie V ba o ikaw, Ramdam Hasmin? ko si Reggie B. Tapos din birthday mo, Reggie B, di ba? Bakit siya may hawak na pansit kanina? Bakit ina-upstage Nabilaan. mo ang birthday ko? 5 araw na nga lang. Ano ka ba? Yung 300 days ka, kina-countdown ko na yun, 5 araw pa kaya? Kaloka ka, Reggie B. At saka ang dami nagpapapicture sa kanya, oh. Kaya nga, ikaw ba may birthday, Reggie B? Nang-upstage ka. Hindi, Charing. Yasmin. Siya yung nagpapapicture sa mga bisita. Ah. Oo, hindi yung mga bisita nagpapakilala siya at siya yung nagse-selfie. Ibang klase si Reggie V. Tama, iba rin. Oo. Iba rin talaga. Gusto yatang mag-birthday din sa January 24. Para magmukha nga namang marami nagpapapicture sa kanya. Cellphone niya yung gamit eh. Hindi, joke lang. Ayan at syempre mga kapamilya, don't forget January 24, 5 days to go birthday na ni baby girl Lasmin. Huwag niyong kakalimutan niya kung ayaw niyo kayo ang kalimutan ko. Charing. Ako po si DJ P, DJ Popoy, that's my Guapopoy. Pwede niyong i-follow sa Instagram at MOR1019 Popoy o kaya naman sa Facebook, ayan, DJ Popoy. And of course, ako naman si baby girl Lasmin, i-like niyo pa rin ang aking bagong-bagong fanpage, DJ Hasmin ng Tambayan, K-Dot. Charing keme. K-Dot. Kaya manatili kayo nakatutok dito lang yan sa MOR. 101.9 My only radio for For life, life. K-Dot. Hi, Sheng. Kakain ka na rin ba? Ay, hindi. Tapos na ako. Pabalik na nga ako ng office eh. Anyway, huwag ka masyadong papakabusog ha. May date pa tayo mamaya. Ha? Date? Oo! May date tayo mamaya. Friday ngayon, di ba? Nakalimutan mo na ba? Bail out na tayo, ha? So, magabi na rin eh. Delikado para sa iyo ang bumiyahe ng ganitong oras. Teka, saan na ba yung mga waiter? Huwag wait. ka nang magtawag. Ayos na. Anong ayos na? Nabayaran ko na. Inihintay ko na nga lang yung sukli eh. Binayaran mo na. Paano? Nung nag-CR ka, tsaka ako kinuha yung bill. Alam ka naman kasi na ipagpipilitan mo ikaw yung magbayad. Kaya, ayun, inunahan na kita. Talagang ayaw mong ako yung magbayad, ha? Oo nga, ayoko talaga. Sheng, hindi porket mas may ipon ka sa akin at maliban sa trabaho, may mga sideline ka pa, ikaw na yung sasagot sa lahat. Saka, hindi talaga kita maintindihan eh. Ikaw yung babae. Di ba dapat ikaw yung nililigawan, nililibre, ginagastosan, di ba? Alam ko naman yun. Kailan, ayoko lang yung thought na, porket lalaki, siya na dapat ang bahala sa lahat. Siya lang yung may karapatang manligaw, magbigay ng mga regalo, mag-aya sa mga date, manlibre. Bakit? Kayo lang ba may pera? Kayo lang ba may karapatang mag-effort? Kami rin namang mga babae ah. Kaya din namin yun. I-gets ko naman yun, kaya... Kaso lang kasi, ang weird eh. Alam mo yun? Ayaw mo nun, kakaiba tayo.
Pero seryoso, ang pinupunto ko lang dito, okay lang naman na minsan sa buhay, niligawan ka, di ba? Tsaka hindi ko talaga maintindihan kung bakit yung salitang manliligaw, automatic na lalaki lang yung gagawa nun. Kaso gano'n naman talaga ang nangyayari sa mundo, lalaki yung nanliligaw. Kasi doon naman namin napapatunayan na seryoso kami. Diba? Na mahal talaga namin yung babae. Ganun din naman yung goal ko Kaya kita nililigawan, kasi mahal kita. Kasi gusto kong patunayan na deserving din ako sa pagmamahal mo. Pero kasi Sheng, Tama na. Hayaan mo na lang ako, okay? Kung sa iba, nakakababa ng pagkababa itong ginagawa ko, so what? Wala akong pakialam. Basta ako, gagawin ko yung gusto ko, at ito yon, yung iparamdam sa'yo na seryoso ako, na hindi lang ako basta-basta nantitrip lang. Oh, di ba, Popoy at Asmin? Kakaiba talaga si Sheng. Bilang isang lalaki, syempre may parte sa akin na medyo natutuwa. Aba, syempre, ang sarap din kaya sa pakiramdam na ikaw ang inililibre. Ikaw ang idinedate at higit sa lahat ay ikaw ang sinusuyo. Kaya lang minsan naisip ko, medyo nakakailang nga lang na babae pa ang nanliligaw sa akin. Feeling ko tuloy ay wala akong kakayahan na manligaw. Sa totoo lang, gusto ko rin naman si Sheng. Maganda, sexy, mabait, at yun nga, malambing at ma-effort talaga. Iilan na lang ba ang babaeng hindi palaasa sa mga lalaki pagdating sa ibang bagay, di ba? Para kasing kayang-kaya niya ang sarili niya at natutuwa ako sa parteng yun. Ibig sabihin, hindi siya magiging pabigat sa akin. May girlfriend na nga ako. Magaan pa ang buhay ko. Marlon, gising na. Marlon, uy, gumising ka na dyan, bilisan mo. bakit ba? Antok pa ako eh. Bumangon ka na dyan, nasa baba yung manliligaw mo. Ha? Ano? Ang sabi ko, nasa baba si Sheng. Nagluluto ng agahan, kaya gumising ka na dyan. Ano nagawa niya dito? Ba, ewan ko. Naglinis pa nga kanina eh. Ano? Naglinis? Kasi naglinis ng bahay? Oo nga. Diyos ko naman, kuya. Bakit? Ba't di mo pinigilan? Pinigilan ko naman eh. Nakipagagawan pa nga sa akin ng walis tamboy. Napakakulit. Kaya ayun, hinayaan ko na lang. Pagkatapos maglinis, ayun, nasa kusina. Nagluluto ng agahan. Tinanong pa nga niya kung ano rin paborito mong agahan eh. Hindi ko na alam kung matutuwa pa ba ako o mahihiya sa ginagawa ni Sheng. Ano ba kasing estado niyong dalawa? Sinagot mo na ba o nanliligaw pa rin? Sira, ilang beses ko na siyang pinagsasabihan na huwag niya na akong ligawan. Sus! Nambabasted ka pala ng babae ha. Ibang klase talagang kagapuhan mo eh, no? Malis ka na nga. Nakasira ka na ng umaga eh. Sige na, bumaba ka na. Naghahain na si Sheng. Bilisan mo ha. Una. Good morning! Good morning. Akala ko hindi ka na babangon eh. Sa kwarto mo na lang sana kita dadalhan ng pagkain. Sige na, maupo ka na dyan. Si Kuya Jeric. Nagdala na lang ng pagkain sa kwarto niya. Doon na lang daw siya kakain. Baka raw makaistorbo sa atin. Loko-loko talaga yun. Nilutuan kita ng sinangag kasi sabi ni Kuya Jeric, paborito mo raw to. Ako na maglalagay ng kanin sa plato mo, ha? Yan. Tapos, ito naman ang pritong itlog. At syempre, may... Yan, bacon. Salamat. Ay, oo nga pala. Nakalimutan kong tanungin. Nagkakape ka ba? Oo. Good. Buti na lang nag-init na ako ng tubig. Sandali lang ha. Kukuha lang ako ng pangkape mo. Okay. Ito na. Ang mainit na tubig. O, ikaw na magtimpla ng kape mo ha. Kasi hindi ako nagkakape. Sige, ilagay mo na lang dyan. Kumain ka na ba? Oo nga pala. So sobrang busy ko, nakalimutan ko, hindi pa pala ako kumakain. Nga pala, habang naghuhugas pala ako ng pinggan, ihanda mo na yung mga labahan mo para malabahan ko na. Teka, lalaban mo yung mga damit ko? Oo. Halos isang linggo wala si tita, 'di ba? Kaya for sure, gabundok na yung mga labahan mo. Since nandito na ako, edi ako na lang gagawa. Sheng, alam mo, hindi mo naman to kailangan gawin eh. Nasabi kasi sa akin ni Kuya kanina na naglinis ka raw ng bahay habang tulog ako. Tapos ito, yung paglutuan ako ng agahan, tapos yung gusto mo pang gawin na paglalaba, sobra naman na yun. Ano naman ngayon? Simpleng bagay lang yun, Marlon. Tsaka sanay naman ako sa mga gawaing bahay. Alam ko naman, pero okay lang sana kung may relasyon na tayo. Mag-asawa, yun, okay lang yun. Pero kasi yung sitwasyon natin, hindi pa naman kita girlfriend eh. Hindi pa, kasi hindi mo pa ako sinasagot. Yun ang problema. Ano ba to? Parte ba to ng panliligaw mo? Tawag dito, pagsisilbi. Sheng, ako dapat ang gumagawa nito, hindi ikaw.
Ako dapat yung nagsisilbi sa'yo. Ako dapat yung nag-aasikaso sa'yo. In short, ako dapat yung naliligaw kasi ako naman yung lalaki. Eh, ang bagal-bagal mo kasi, kaya ako na nanligaw. Kung hihintayin pa kita, baka nagsidatingan ng mga alien sa mundo, ganito pa rin tayo. Hindi, biro lang. Eh, ano na ba kasi ako sa'yo? Mahal mo na ba ako? Tingnan mo na. Tinatawanan mo lang ako. Kasi Marlon, kung mahal mo na ako, sabihin mo na lang. Para hindi na tayo maging ganito. Kung gusto mo na maging girlfriend ako, eh di tara na. Tayo na. Ganun lang naman kasimple yun eh. Pinapahirapan mo lang tayong dalawa eh. Popoy at Asmin, hindi nagtagal ay sinagot ko na rin naman si Sheng. At kahit pa naging kaming dalawa na, ay itinuloy pa rin niya ang pagiging mas ma-effort sa aming dalawa. Sa mga date namin, hindi niya ako pinaglalabas ng pera. As in, siya ang lahat may sagot. Kahit pa nga nagpupumilit akong magbigay at maglabas ng pera ay hindi niya tinatanggap. Halos madalas din siyang magbigay sa akin ng kung ano-ano tulad ng mga bag, ng t-shirt, wallet at mga paborito kong pagkain. Kapag monthsary naman namin, palaging hindi nawawala ng cards na may kasama pang isang pirasong bulaklak. Noong una nga natawa ko, pero sabi naman ni Sheng, hindi lang naman daw dapat babae ang nakatanggap ng mga bulaklak. Hindi naman daw yon kawawasan sa pagkalalaki ko, kaya hinayaan ko na lang siya. But deep inside, I want her to feel special. Gusto ko rin naman siyang i-date sa kahit saan na gusto niya. Regaluhan lalo na sa mga special occasions. Ang problema lang kasi talaga, Popoy at Asmin, ay ayaw ni Sheng. Naiilang daw siya. At minsan pa ay inuunahan niya akong gumawa ng effort sa relasyon namin. Pasok! Tol, pahiram naman ng polo mo. Nasa labahan lahat ng akin. Diyan sa cabinet, pumili ka na lang. Ayun, salamat. Pwede ito na lang? Gagamitin mo ba ito ngayon? Hindi, sige lang, hiramin mo lang. Ayun, salamat. Bagay ba, tol? Hindi ba ako mukhang tanga dito? Medyo, pero ayos na yan. Teka, saan ka ba pupunta at pormang-porma ka ngayon? Hindi mo ba alam kung anong araw ngayon? Linggo? Hoy, Valentine's Day ngayon. Ano ka ba naman? I-date ko si Maricar. Nakalimutan ko bumili ng bulaklak eh. Eh baka sa daan na lang ako bibili. Eh, ikaw ba, wala ba kayong date ni Sheng? Wala. Wala? Bakit? Hoy, ano ka ba? Baka mamaya magtampo niyan sa'yo si Sheng. Yun? Magtatampo dahil hindi ko dinedate? Hindi yun, kilala ko yun. Magtatampo lang yun kapag hindi ako pumayag na makipag-date sa kanya. Kahit na, hindi mo man lang ba naisip na paminsan-minsan, mas maganda rin kung isa-surprise mo yung girlfriend mo? Eh, babae pa rin naman yun, hoy. Hindi ayaw nga nakakatanggap ng bulaklak nun eh. Sus, pakipot lang yun. Alam mo kasi ang mga babae, hindi porket yun ang sinabi nila. Yun na yun. Kailangan marunong kang makaintindi sa mga sinasabi nila. Kaya yung si Sheng, ayaw makatanggap ng bulaklak. Hindi yun. Eh, syempre, ayaw niyan sa kanya manggagaling. Hindi rin, tol. Ay, nako. Marlon, umayos-ayos ka nga. Kahit na si Sheng yung mas nag-e-effort sa inyong dalawa, huwag mong kakalimutan na ikaw pa rin yung lalaki. Magpaka-boyfriend ka nga. Nasaan ka na? Malapit ka na ba? Oo, ito na. Nasa tapat na ako ng bahay mo. Good, sige. Bye-bye. Sana siyang pakulong ngayon para ako naman ang may ganap ngayong araw. Hi, hon! Masayang-masaya ka ngayon, ah. Of course. Ay, wait. Pigit ka muna. May ginawa ako para sa'yo. Ano naman yan? Secret. Dali na. Pikit na. Sige, sige. Ayan, nakapikit na ako. Grado ka, ah. Sige, let's go. Sumunod ka lang sa akin, ha? Walang sisilip, ha? Po. Ayan, nandito na tayo. Okay na. Open your eyes. Ano to? Surprise! Romantic dinner for two. Valentine's Day kasi ngayon. Kaya ayan, naisip ako mag-set up ng ganito sa bahay. At kaya ba buong araw mo kung hindi kinausap? Yup. So ikaw lahat gumawa nito? Mula sa mga lobong nasa kisame, mga rose petals sa sahig, pati yung setup ng table, ikaw rin? At ako rin na nagluto ng pagkain. Nagustuhan mo ba? Oo naman. Ano lang, medyo disappointed lang ako. Ha? Bakit? Hindi mo gusto yung pagkain? Hindi yun. Balak sana kasi kitang ayain kanina lumabas. Alam mo na, mag-date. Ito nga, may dala pa akong isang pirasong bulaklak para sa'yo. Kaso, wala, inaunahan mo na naman ako eh. Okay lang yan, Han. Sa'yo, okay lang ba talaga to? Na ikaw parati yung gumagawa ng mga gimmick sa relasyon natin. Ikaw yung mas nag-e-effort.
At literal na ikaw yung gumagastos, ha? Oo naman. Kasi gusto kong ako yung mag-aalaga sa'yo. Sa akin mo mas mararamdaman na special ka. Kaya kahit sinasabi ng iba na dapat hindi ko to ginagawa, nagkikibit-balikat lang ako. Para kasi sa akin, wala sa pagiging lalaki o babae para mag-effort sa relasyon, no? Pero ikaw ang mas nag-e-effort sa ating dalawa. Ikaw nga yung gumagawa ng lahat eh. Ayos lang, Han. Basta nakikita kong masaya ka, okay na ako. Yun lang naman ang pinaka-importante sa akin eh. Wala nang iba. Alam nyo minsan, Popoy at Asmin, napapatanong talaga ako sa sarili ko. Normal pa ba ang takbo ng relasyon namin ni Sheng? Dapat ba talagang hayaan ko na si Sheng ang mas maging ma-effort sa aming dalawa? Kasi ang mas madalas nating nakikita dito sa atin ay yung lalaki ang dapat na mas maging ma-effort sa lahat ng bagay, lalo na pagdating sa mga date. Na kami dapat ang nagbibigay ng bulaklak, nagreregalo at mas gumagastos o yung nanlilibre. Kaso sa amin ni Sheng ay parang ang lumalabas ay siya ang nagiging mas lalaki at ako naman ang nagiging babae sa relasyon. Oo, masarap sa feeling pero dumarating din naman ako sa puntong parang mali na yata. Parang hindi na yata niya ako hinahayaang maging lalaki sa relasyon naming dalawa. Dear MOR. Libre. Dear MOR. Popoy at Asmin, nagpatuloy ang relasyon namin ni Sheng at umabot pa ng halos 3 taon. Pagkatapos ng 3rd anniversary namin ay nagdesisyon kaming magsama na. Tamang-tama at parehas na kaming may ipon ng mga panahon na yon. Nag-rent kami ng isang maliit at simpleng bahay. Kami na rin ang nag-ayos ng mga gamit sa loob. Maayos naman ang pagsasama namin. Kaya lang, heto na naman ang problema. Hindi ba dapat kapag ganito na ang sitwasyon na nagsasama na kang ang dalawang tao ay hati sa lahat? Mula sa mga bills hanggang sa renta ng bahay. Sa amin ni Sheng ay hindi. Siya na naman ang kumuha ng lahat ng responsibilidad. Siya ang mas naglalabas ng pera at nagbabudget. Buti nga yung pagkain ay pumayag siyang ako na ang bahala dahil kung hindi, ay masakit man na sabihin pero lalabas na palamunin lang ako ng girlfriend ko. Ang sarap talaga dito, no? Balik tayo dito tapos libre mo naman. Ako na yung taya ngayon eh. Kapag nagkapera na ako, ibig sabihin nun, hindi mangyayari yun. Ano hindi mangyayari? Hoy, libre mo naman yung kapatid mo. Parati na lang ako eh. Eh alam mo naman na may mga pinagkakagastusan din ako, di ba? Saka ikaw nga, Marlon, no? Matuto kang magtipid. Wala ka bang binabayaran sa inyo ni Sheng? Eh, kapag nag-aabot ako ng pera pambayad sa kuryente o kahit para sa upa, hindi niya naman tinatanggap. Ipambili ko na lang daw ng pagkain namin. Ha? Bakit parang baliktad naman yata? Di ba ikaw dapat yung mas malaking bigay sa bahay kasi ikaw yung lalaki? Kahit man lang hati kayo. Iwan ko sa kanya. Eh, bakit ba kasi pinapaalam mo pa sa kanya? Bakit hindi mo na lang kunin yung bill tas ikaw na lang mismo yung magbayad? Ang problema nga kasi, parati niya akong inuunahan. Kapag hahanapin ko na yung bill namin, tsaka niya sasabihin na bayad na. Pati sa upa, okay na raw. Eh minsan pa nga, uuwi na lang ako sa bahay na may grocery na eh. Eh, mas malaki ba yung kinikita ni Sheng kaysa sa'yo para gawin niya yan? Na lahat ng gasto sa kanya nang gagaling? Hindi naman, parehas lang kami. Ang nilamang lang niya, may sideline pa siya. Nagbebenta siya ng mga pabango, bag, kaya may extra income siya. Alam mo kahit na mali pa rin eh. Ano na lang sasabihin ng mga magulang niya sa'yo, di ba? Alam ko naman yun. Paulit-ulit kong ini-explain sa kanya kaso parati niyang sinasabi na ayos lang. Kaya minsan, nahayaan ko na lang kasi ako yung napapagod kakasalita sa kanya. Weird talaga ng girlfriend mo eh. Minsan hindi na rin tama eh. Kaya mo siya, marirealize din niyang hindi tama yung ginagawa niya. Hi, Han! Uy, Han! Kamusta yung date niyo magkapatid? Ayos lang naman. Sarap nga ang pinainan namin. Ay, ito nga pala. Pinag-take out kita. Iinitin na lang. Thanks, Han. Tama, hindi pa ako nakakain ng hapunan. Busy kasi ako dito sa pag-budget eh. Bakit kulang ba? Hindi naman. Inaayos ko lang para kapag nagbayad ako bukas, walang kulang at wala ding sa... Ay, sandali. Kukunin ako sa bag ko. Ito. Para
saan tong perang binigay mo? Para sa mga gastusin dito sa bahay. Wag na, Han. Ayos na. Ayun na nga, oh. Nakahati na. Kaya, sige na, sa'yo na to. Itabi mo na lang yan. E di, ipalit mo yung mga perang nandyan sa perang binigay ko sa'yo. Hindi na talaga kailangan, ha? Sige na, kunin mo na to. Sheng, sige na. Kahit ngayong buwan lang, hayaan mo naman ako yung magbayad sa mga gastusin dito sa bahay. Parati na lang kasi ikaw eh. Eh, ayos lang naman kasi. Napag-usapan na natin to, di ba? Pero ikaw lang yung nagdesisyon. Hindi mo nga ako hinayaang magsalita eh. Pag-aawayan pa ba natin to, Han? Kilala mo ko. Hanggat kaya ko, ako ang bahala. Magsasabi naman ako sa'yo kung hindi ko na kaya eh. Pero sa ngayon, ako muna, ha? Ano bang meron kung ako magpo-provide sa buhay natin? Kung sa pera ko manggagaling yung mga pambayad natin dito sa bahay. Hindi naman kabawasan yun sa relasyon natin, di ba? Han, please. Huwag na natin tong gawing issue, okay? Pagod ako sa trabaho. May ginagawa pa ako ngayon. Wala akong oras na pag-usapan kung sino pa ang mas dapat, kung ano ang mas tama. Okay? Alam mo, Sheng, ikaw lang ang nagpapastress sa sarili mo eh. Kung hinahayaan mo lang akong tulungan ka, edi sana hindi ka nahihirapan ng ganyan. Kaya ko nga kasi. Oo, kaya mo kung sa kaya mo, pero hayaan mo nga kasi akong tumulong. Tayong dalawa ang nandito sa bahay, ibig sabihin tayong dalawa ang gumastos. At mas lalong ibig sabihin na dapat maghati tayo sa lahat ng bagay. Marlon, please. Tama na, okay? Sumasakit na talaga yung ulo ko eh. Kailangan ko itong tapusin para makapagpahinga na ako. Pwedeng sa susunod na lang natin pag-usapan? Bahala ka na nga dyan. Kung yan ang gusto mo, fine. Tutulog na ako. Han! Uy! Popoy at Asmin, sinusubukan ko naman na maging responsabling boyfriend. Palagi ako nag-o-offer ng tulong. Palagi ko rin namang sinusubukang i-treat sa labas, lalo na kapag bagong sweldo bagong sweldo ako. But as always, sinasabi ni Sheng na kaya niya. Sa totoo lang, madalas ay naiinis ako kapag ganun ang sinasabi niya sa akin. Kasi parang palagi niyang ipinaparating at ipinararamdam sa akin na wala akong kakwenta-kwentang partner. Na hindi ko siya kayang panindigan. Hindi kayang buhayin. Yung ganun. Mabuti naman at naisipan mong dalawin ako dito. Ito namang si Papa. Nagtatampo na naman. Busy lang ako sa trabaho. Alam ko. Kaya nga nakakagulat na nakahanap ka pa ng panahon para umuwi dito. Eh, holiday kasi sa office, kaya nag-decide kami ni Marlon na dumalaw na lang sa inyo. Binilihan ka po pala namin ng pansit palabok. Paborito niya daw po to. Salamat. Ilalagay ko na lang po sa kusina. Sige, Han. Thank you. Saan ko kaya ito ilalagay? Ang dami na nakapatong sa lamesa. Ito na lang siguro. Ayan. Nasaan ba yung cellphone ko? Baka nasa sala. Doon ko siguro naiwan. Pagtatalo na naman ba natin to, Pa? Wala lang po kasing problema eh. Parang nag-aaway yata sila. Bakit sila nag-aaway? Anong wala? Hindi mo ba napapansin kasi masyado mong mahal yung boyfriend mo? Papatanga ka! Sa ganun pa. Ganun yun! Sa sobrang pagmamahal mo sa kanya, hinayaan mong abusuhin ka ng lalaking yun. Pinipirahan ka lang niya. Hindi ba napapansin? Halos lahat ng gastos niyo sa'yo nang gagaling. Hindi ba ganun yung nangyayari Pa, ako naman po yung may gusto nun. Kahit na, kung talagang totoong mahal ka niya, at kung lalaki siya, hindi niya hahayaan na ikaw ang bumuhay sa kanya. Mas lalo niya pinapatunayan na wala siyang kwentang lalaki. Pa, huwag ka na magsalita ng ganyan, ha? Baka marinig ka niya. O ano naman ngayon? Tama lang na marinig niya dahil yun ang totoo. Hindi kita pinalaki at pinag-aaral para magpakatanga sa isang lalaki. Hindi ako nagpapakahirap na buhayin para ikaw mismo ang bumuhay sa lalaki. Magkaroon ka naman ng pagmamahal para sa sarili mo, Sheng. Huwag todo bigay. Kaya kinaabuso eh. Masyado mong binibaby ang boyfriend mo. Han, ayos ka lang ba? Kanina ka patahimik eh. Masama ba yung paharamdam mo? May sakit ka ba? Okay lang ako. Mauna na ako magpahinga sa'yo. Napagod kasi ako sa biyahe. Sandali lang, Marlon. Alam ko may problema ka eh. Ano ba nangyayari sa'yo? Hindi ako mapapalagay hanggat hindi ko nalalaman kung ano yun. Wala nga kasi sabi. Ba't ba ang kulit mo? Kasi alam ko may problema. Sabihin mo na lang kasi para matapos na tayo dito. Gusto mo ba talaga malaman? O sige. Pero maghanda ka sa sasabihin ko. Narinig ko yung usapan niyo ng tatay mo. Narinig ko kung paano niya ako nilait. Kung paano niya tinapakan yung pagkalalaki ko. At kung paano ako nakaramdam ng inis sa'yo. Sa akin? Bakit sa akin? Anong ginawa ko? Kasi hindi mo ako binibigyan ng pagkakataon para patunayan sa'yo na kaya rin kitang buhayin.
Ang problema kasi sa'yo, Sheng, gusto mo lahat sa'yo. Kaya yan. Iba ang nagiging tingin sa akin ng ibang tao, lalong-lalo na yung tatay mo. At kailan ka pa nagkaroon ng pakialam sa sasabihin ng iba? Di ba ang mahalaga, okay naman tayo? Na nga hindi tayo okay. Akala mo lang oo, pero ang totoo hindi talaga. Ano bang meron kung hahayaan mo akong maging lalaki sa relasyon natin? Ikamamatay mo ba kung hahayaan mong ako ang mag-alaga sa'yo? Eh, yun naman ang ginagawa mo ah. Hindi! Paano ko kasi gagawin yun kung parati mo akong inuunahan? Kung parating ikaw na lang yung bahala sa lahat? Bakit pag gusto mo ikaw na lang parati, ha? Ano ba meron? Kasi yun ang alam kong paraan para ipakita sa'yo na mahal kita. Kasi gusto ko kailanganin mo ko. Kasi gusto ko na masabi mo na sobrang pagmamahal yung binibigay ko sa'yo kaya hindi mo ko iiwan. Kaya hindi mo ko sasaktan o ipagpapalit sa iba. I want you to need me, Marlon. More than anyone else. Kasi doon ko mas nararamdaman na mahal mo rin ako. Sheng, mahal kita. Mahal na mahal kita. Hindi dahil sa kailangan kita o kung anong paman. Kahit hindi mo to gawin, hindi naman magbabago yung pagmamahal ko sa'yo eh. Ang hiling ko lang, hayaan mo ko yung ipakita yun sa'yo. Hayaan mo kong alagaan kita. At mas lalong hayaan mo kong maging lalaki sa relasyon natin. Popoy at Asmin, pagkatapos ng pag-aaway naming yun ni Sheng, unti-unti ay nagbago ang lahat. Hinahayaan na niya akong gumastos sa ibang mga bagay. Naide-date ko na siya na ako ang nagbabayad. Kapag sweldo naming parehas ay naghahati na kami sa mga gastusin at sabay na rin kaming nagbabudget. Dahan-dahan ay naging maayos na ang takbo ng relasyon namin. Mas naging madalang na ang mga pagtatalo at pakiramdam ko ay mas naging malambing kami sa isa't isa. Naiinip ka na ba? More like nagtataka. Saan ba talaga tayo pupuntahan? Eh, wala akong makitang kahit anong building eh. Open field ang yung nakikita ko, tapos konti lang yung mga dumadaan na sasakyan. Nasaan na ba tayo? Sa ganon, ngingitian mo na lang ako. Nandito na tayo. Saan? Anong ginagawa natin dito? Basta, bumaba ka na lang ng sasakyan. Oh, ano yung ginagawa mo? Naglalatag. Ayan. Ayos na. Halika na dito. Bakit? Kasi po, dito tayo kakain. In short, magpipiknik tayong dalawa. Oh, mupo ka na sa tabi ko. Okay. Anong meron? Kasi mag-aapunan na. Kaya kakain na tayo. Oh, ito yung sayo. Ito naman yung sa akin. Uy, Han, ano? Ayos ka lang ba? Huwag ka mag-alala, walang lason yan. Hindi pagkain yung iniisip ko. Ano ka ba? Medyo nagulat lang ako dito sa ginagawa natin eh. Ano to? Planado mo? Kaya ba pinilit mo mag-take out na lang tayo kaysa sa kumain sa labas? Bakit? Ikaw lang ba yung marunong mag-surprise? Ako rin naman ah. Mas maganda nga lang yun. Pero, huwag ka mag-alala. Gagandahan ko next time. Anong okasyon? Okasyon? Wala lang. Gusto ko lang na i-date ka sa ganitong lugar. Magpipiknik tayong dalawa. Naalala ko kasi na may pinapanood tayong movie noon. Tapos parang kinilig ka dun sa scene na